Magandang araw po sa inyo lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Sige, lakasan mo, Palo! Yan, ganyan! Kikikin mo! Sa'yo nakasalalay, masarap na ulam namin mamaya! Salpukin mo yung manok na yan hanggang mapilay! Sige, yan! Isa pa! Sandali! Naku, ano nangyayari? Bakit biglang umatras yung pulang manok? Naku pare, talo na tayo! Malaki yung sugat ng pulang manok! Hoy! Bumalik ang manok ka, papatayin kita eh! Patayin mo rin yung kalaban! Naku, dahil kung hindi, ako malilintik ang kay Celia mamaya! Naku pare, parang tignan mo! Kinikikig siya ng kalaban niyang manok! Naku! Sapul siya sa ulo! Hindi pwede to. Hindi pwede to. Lahat ng sahod ko, pinusta ko pa naman dahil nakala ko malakas ang manok na yun. Minalas lang tayo ngayon pare. Pero sa susunod na araw, saswertihin na tayo. Swertihin? Patay ako kay Celia mamaya. Wala nang natira sa sahod ko. Sa akin nga, bumalik din yung pusta ko lang eh. Ha? Oo. Bakit? Kasi kanina, doon ako sa kalaban pumusta. Ha? Oo. Pare, baka pwedeng pahiramin muna ako ng 500 yan. Ha? Wala na talaga akong pambili ng bigas at ulam eh. Babayaran na lang kita sa susunod na sweldo ko. Ha? Oo, sige. O ito. Ayan. Salamat pare ah. Itlog na naman na mabibili kong ulam nito. Namumutla nang lumabas ng sabungan si Jobert. Gumugulo sa kanyang isipan kung paano niya may papaliwanag sa kanyang asawa na natalo na naman siya sa sabong. Dahil ilang beses siya nitong pinagsabihan na tumigil na sa bisyo. Ngunit hindi pa rin siya nakinig. Dahil umasa siya na makakabawi siya kapag sinuwerte siya. Habang naglalakad sa daan, nakasalubong ni Jobert ang matandang lalaki. Napakusot pa siya ng ilong dahil sa mabaho ang amoy nito. May bitbit itong mga bote at ilang mga kwintas na yari sa iba't ibang disenyo. Iho, baka gusto mong bumili ng pampaswerte. Mabisa itong tinitinda ko, oh. Naku, Lolo. Wala akong pera eh. Talo pa nga ako sa sabong eh. Ha? Sumasakit nga yung ulo ko kung paano ako pagkakasayin yung 500 sa isang linggo. Kaya nga bumili ka na sa akin. Hindi ka magsisisi. Lolo, kung swerte yan tinitinda mo, ba't ganyan itsura mo? Ha? Ibig ko sabihin, hindi ka naman yumayaman ha? Hindi ko naman kailangan ng maraming pera eh. May pambili lamang ako ng pagkain eh. Sapat na sa akin. Ay, naku, pasensya ka na, Lolo. Talaga akong pera ngayon. Sa susunod na araw na lang ho ha? O siya, hindi na kita pipilitin. Lumakad palayo ang matanda. Binentahan nito ang ibang tao. Ngunit nilalayuan lamang siya ng mga ito dahil sa mabaho nitong amoy. Ilang sandali napansin ni Jobert ang medalyon sa lupa. Sigurado siyang pagmamayari yun ng matandang lalaki. Dinampot niya yun upang ibigay sa matandang lalaki. Ngunit bigla na lamang itong nawala sa kanyang paningin. Nasaan na yun? Ang bilis naman niya maglakad. Ha? Totoo kaya na pampaswerte ang medalyon na ito? Sana manalo ako sa susunod na sabong para naman makabawi ako. Pagdating ni Jobert sa kanilang bahay, malulutong na mga salita ang bumungad sa kanya sapagkat 2 kilong bigas, 5 itlog at 2 sardinas ang kanyang dala. Akala ko ba sahod mo ngayon? Bakit siya lang ang pinamili mo? Ha? Di ba tumawag ako sa'yo kanina na magluluto ako ng tinola? Hindi pa napipisa itong itlog eh. Kaya hindi pa nagiging manok. Prituhin mo na lang muna to. Sige na, sa susunod ka na lang bumawi at magluto ng tinola, ha?
Bakit yan lang ang pinamili mo? Nasaan ang sahod mo? Uy, ano kasi, alam mo, yung kanina sa palengke, nadukutan ako. Mabuti nga, may 500 pang natira sa bulsa ko eh. Ha? Nadukutan? Ah? O natalo ka na naman sa sabong? Oy. Akala mo siguro, hindi ko alam, Jobert? Hoy! 20 taon na tayo mag-asawa. Kaya bawat kilos at magsisinungaling mo, alam ko na! Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na tigilan mo ng bisyo mong yan! Pero tigas na ulo Aray ko. mo! Aray, ano ba? Bakit ka ba namamalo? Ang sakit ha? Hoy! Hindi lang yan ang aabuti mo sa akin kapag ipinagpatuloy mo pang pagpunta sa sabungan. Dahil ikaw mismong lalagyan ko ng tali. Ha? Pasalamat ka. Tinutulungan kita sa gastusin dito sa bahay. Nagkakandakuba na ako sa paglalabada pero ikaw ano? Puro sa sabong na lang napupunta ang sweldo mo. Bago pumasok ng silid, ay muling hinampas ni Celia ng sandok sa ulo si Jobert dahil sa inis nito. Tinupi na lamang nito ang mga labahin na ihahatid sa mga estudyante nagpapalabas sa kanya sa boarding house malapit sa kanilang tinitirhan. Nagtatrabaho si Jobert bilang construction worker. Hindi sapat ang kinikita nito dahil kapwa na sa high school na ang dalawa nilang mga anak. Kaya tumatanggap ng mga labahin si Celia upang makatulong sa mga gastusin. Oh, toyo na naman ang ulam mo, pre. Itong pritong isda, oh. Ha? Hati na lang tayo. Ay, talo na naman kasi si Sabong eh. Matagal-tagal pa bago ako makakain na masarap na ulam nito. Sana sa susunod, swertehin na tayo. Hoy, naku ayoko na magsabong. Baka patayin na ako ni Celia dahil wala na ako naiaabot sa kanyang pera. Uy, paparating si Bentong, oh. Ha? Tsak, magpapataya na naman yung sa STL. Ikaw na lang muna. Kahit pamasahe, wala na nga ako rito eh. O itong 10 piso. 10? Baka swerting ka na ngayon. Ikaw talaga. Sinasama mo pa ako sa kalokohan mo eh. Okay lang yun. Pero sige na nga. Itataya ko na tong 10 piso sa 3 digit. Yan! Sana naman manalo. Yes! Kapag natalo ko ngayon, hinding-hindi na ako pupusta at tataya kahit nasaan. Bago tumaya, hinawakan muna ni Jobert ang napulit na medalyon na nasa kanyang bulsa at tahimik na humiling. Agad niyang ibinigay ang 3 numero sa kobrador ng STL. Ilang sandali umalis din ito at pinuntahan ng iba pa nitong kasamahan. Kinabukasan, halos tumalon sa tuwa si Jobert nang malaman ang resulta ng STL. Sa 10 piso niyang taya ay nanalo siya ng 3,000, kaya't binigyan niya ng balato ang kaibigan nitong si Nilo. Ay, totoo nga. May dalang swerte yung medalyon ng matanda. Bukas, tataya ulit ako para malaman ko kung talagang swerte nga ito o nagkataon lang. Oh, di ba? Ha? Swerte ang perang ibinigay ko sa'yo, pre! Oo nga eh. Bukas tataya ako. Baka swertihin ulit. Oh, ito pala ang 500 na utang ko ha. Uy! Babayaran ko na. At saka yung 200 na dagdag para sa 10 piso na pinahiram mo sa akin kahapon. Yan! Ha? Ay, salamat. Naku, sigurado ako, kapag nalaman ni Celia na nanalo ka sa STL, tiyak na hindi ka na niya aawayin. Kaya nga mamamalengke na muna ako ha. Ilang araw na kasi niyang gustong kumain ng tinola eh. Pero itlog ang palagi ko nabibili. Baka naman naglilihi si kumare. Ay nako, 45 na yun. Hindi na yung mabubuntis. Pero hindi! Pwede pa yun, no? Masayang umuwi si Jobert bitbit ang pinamili niya sa palengke. Pagpasok niya ng bahay, ay natuon ang pansin ni Celia sa manok at mga sangkap na dala nito. Saan mo naman kinuha ang perang pinambili riyan? Well, lutuin mo na lang to. Huwag ka nang marami pang tanong. Huwag ka maglala. Hindi ko yan inakaw. Baka kung anong katarantaduhan ang ginawa mo ha, Jobert? Ang ayoko sa lahat yung nagnanakaw at nanloloko ka ng kapwa, ha? Ayan ang hindi ko gagawin, Celia. Nanalo ko sa STL. Kaya binili ko ng ulam. Yang ka na naman eh. Hindi ka na talaga tumitigil sa mga ganyang bagay. O ano pa nirereklamo mo? Nanalo naman ako ah. Oh, itong 1,000. Sa'yo na.
At saka, lutuin mo na rin tong manok para makakain ka ng masarap, pati na mga bata. Nauubos lang ang sweldo mo sa katataya mo sa sugal, Jobert. Mabuti sana kung panalo ka palagi. Mas maraming beses na umuuwi kang talunan. Hindi na ngayon, Celia. Dahil nararamdaman ko na sunod-sunod na ang swerte ko. Isiguraduhin mo lang, ha? Dahil sa oras na malaman kong pinapatalo mo lang sa sugal ang pera mo, hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka rito sa bahay. Namomroblema na nga ako sa pagpapaaral sa mga bata. Tapos dadagdagan mo pa ng sakit ng ulo ko. Relax ka lang kasi. Dahil ibibigay ko naman sa'yo lahat ng mapapanalunan ko. Ay, ewan ko sa'yo. Nananaginip ka na naman ng gising. Kinabukasan, muling tumaya sa STL si Jobert. Sa pagkakataong yun, ay dinoble niya ang kanyang taya. Ganun na lamang ang tuwa niya nang malaman na nanalo na naman siya ng 8,000. Mula noon ay nananalo na siya sa tuwing humihiling siya sa medalyon bago siya tumaya. Grabe, pare. Ilang araw nang lumalabas ang numero na tinatayaan mo, ah. Ako, napakaswerte mo na talaga. Ay, nung nakaraang linggo naman talo tayo palagi, di ba? Ay, sa wakas, nakakabawi na ako. Teka lang. Ano kaya kung pumunta tayo sa sabungan? Ha? Baka swertehin na tayo ron. Oo nga, no? Di ba? O, sige, eto. 1,000. Yan. Pahihiramin muna kita ng kapital. Salamat, pre. Sana swertehin din ako kagaya mo. Pagdating nila ng sabungan, muling hinimas ni Jobert ang medalyon na naroon sa kanyang bulsa. Bago pumikit at humiling na manalo sa sabong, ilang sandali pumusta na sila. Ganun na lamang ang kaba ni Jobert nang makita na ilang beses nang nasugatan ng manok na kung saan sila pumusta. Ngunit isang salpok lamang nito sa kalaban ay agad na yung napuruhan. Dahilan na biglang bumagsak ang kalabang manok at hindi na muling nakabangon. Yehey! Panalo tayo, pre! Pupusta pa ako dun sa susunod na laban, pre. Ako rin. Parang nararamdaman kong mananalo tayo ulit. Oo nga, dun tayo sa manok na puti. Mukhang malakas yun eh. Sige, pupusan din ako dun. Nakakabingi ang sigawan sa loob ng sabungan dahil napuno ng tensyon ng mga taong naroon. Tumalon-talon sa tuwa si Jobert dahil 3 beses na siyang pumupusta na hindi man lamang natatalo. Maging sinilo na naging sunod-sunuran kung saan siya pumupusta. Madalas ang paghaplos ni Jobert sa medalyon sa tuwing hinihiling niya na manalo ang pinustahan niyang manok. 50,000 lang naiuwing pera ni Jobert. Samantalang ang nooy 1,000 ni Nilo ay naging 10,000. Kung ganito palagi, ako, kahit hindi na ako magtrabaho sa construction site, sana sa susunod na linggo swertehin tayo ulit. Gagamitin ko yung perang to para sa pag-aaral ng mga bata. Tsaka, bibilang ko na rin ng washing machine si Celia para hindi na siya nahihirapan sa paglalaba. Aba, Ha? bumabawi ka talaga kay Mare Hindi na siya magagalit kapag nalaman niya na nanalo ka sa sabong. Ako, puputak pa rin yun. Basta't alam niyang pumupusta ako sa sabong. O sige pre, pupunta muna ako sa appliance center para makabili na ako ng washing machine. Sasamahan na kita. Maga pa naman eh. 8:00 na ng gabi nakauwi si Jobert. Sakay ng taxi, ibinaba niya ang biniling washing machine sa tapat ng kanilang bahay. Nagtaka pa si Celia kung kaninong appliance ang bitbit ng asawa nito. Oh, kaninong washing machine to, Jobert? Ba, may regalo ko sa'yo. Para hindi ka na panay reklamo na masakit ang likod at kamay mo sa paglalaba. O, saan ka nga kumuha ng pera na pinambili niyan? Nagnanakaw ka, no? Oy! Naku, Celia, hindi sa katunayan, swerte ako ngayong araw eh. Nanalo ko sa STL. Tapos yung pera na pinalalunan ko, pinampusta ko sa sabong. Ayan ka na naman sa sabong na yan. Ay, Di ba sinabi ko na sa'yo na walang magandang maidudulot yan sa'yo? Makinig ka nga muna ha. Ito na nga ang washing machine nanalo ako ng 50,000. Ha? May dryer pa to para hindi ka na mahirapan.
50,000? Yes! Ganun kalaki? Yes! Grabe naman yan. Yes! Wala ka kasing bilib sa akin eh. Hindi naman palaging talo ko sa sabong eh. Paminsan-minsan, sineswerte rin. Ay, sige na. Pasok na dito. Naku, hindi na ako mahihirapan sa pagkusot ng mga labahin. Correct. Ay, tsaka binilang ko na rin ng mga cellphone yung mga bata. Para hindi na sila manghiram sa pinsan nila sa tuwing may kailangan sa eskwela, ha? Etong 10,000. Sobra ito sa pinamili ko. Ay, tsak matutuwa ang mga bata nito. Exactly. Tsaka, ang dami naman itong pera. Exactly. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking halaga, Jobert. Gagamitin ko tong pangpuhunan. Oh? Magluluto ako rito ng ulam tuwing may pasok. Sayang ang pwesto natin dito. Daanan pa naman to ng mga estudyante. Exactly. Kinaumagahan na. Ganun na lamang ang pagkagulat ng magkaibigan nang mabalita na namatay ang kubrador ng STL na si Bentong. Ayon sa kakilala nilang lalaki, binangungot daw ito. Kaya't ilang araw din bago sila muling nakataya sa STL. Makalipas ang 1 linggo, muli na naman silang pumunta sa sabungan. Ngunit nanibago silang magkaibigan dahil wala na roon ang lalaking nagmamay-ari ng mga manok na kanilang pinupustahan. Ayon sa kaibigan nito, ay nabangga ito ng kotse at namatay. Sunod-sunod naman ang namamatay. Kawawa naman sila. Oo nga eh. Ay, saan ka pupunta? Doon sa kabila lang. Parang mahina ang manok nila rito eh. Parang hindi naman. Sige, doon ka. Dito ako. Parang ang sigla kasi ng manok dito eh. Kung matalo man ako, hihiram na lang ako sa ng pera. 5,000 lang ang meron ako rito eh. Nanlaki ang mga mata ni Jobert. Nang makita ng nooy tumatamlay na manok, ay bigla na lamang sumigla. Hindi siya tumigil sa pagsambit sa kanyang isipan na mananalo siya, habang ang isang kamay niya ay naroon sa kanyang bulsa na humahaplo sa medalyon. Bigla siyang napahiyaw nang manalo ang manok kung saan siya pumusta. Yes, sir! Panalo! Grabe! Palapan ng manok na yun ah! Kanina parang lalampa-lampat, parang takbo. Oo nga eh. Pupusta ka ba uli? Ha? Oo, pero doon ako sa manok na napupusuan mo. Magaling ka na kasing pumili eh. Nagkataon lang yun, no? Natapos ang sabog na hindi man lamang natalo si Jobert. Nanalo siya ulit ng 50,000 at ibinigay niya ang 40,000 sa asawa nitong si Celia, sapagkat maalam ito sa pagbabudget ng pera at ginagamit ito sa tama. Alam mo, Jobert, napapansin ko, sunod-sunod ka nang nananalo sa pustahan ah. Oh. Baka naman may kapalit ang swerte mong yan, ha? Naku, wala naman siguro. Nung natalo ko, wala namang kapalit ah. Puwera na lang sa sakit ng tenga ko sa kada daldal mo. Hay nako, sana hindi mangyari yung napapanood ko sa pelikula. Basta kapag nananalo ka, ibigay mo sa akin ang pera dahil napakasuga pa mo sa sugal. Oy, Mamaya mawalan pa lang sa isa yung perang napanalunan mo eh. teka. Bakit parang hindi naman ikaw ang gumagamit ng washing machine? Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Ginawa ko na lang negosyo yun. Ha? Sila mismo naglalaba. Isang load ng labahin at isang ikot. 30 ang bayad nila sa akin. O hindi pa ako mahihirapan sa paglalaba. Nakaka-300 ako sa isang araw. Minsan sobra pa. Bukod dun, nakakatulong din ako sa mga kapitbahay natin. Teka lang. Baka naman masira yun dahil kung sino-sino gumagamit. Nakabantay naman ako, syempre. Kailangan hindi lumagpas sa 3 kilo ang 30 pesos, ano? Tsaka sila naman ang nag-iigib ng tubig at nagbabanlaw. Kapag nakaipon tayo, magpapatayo ako ng laundry shop. Oy, ikaw ang bahala. O siya, magpapahinga na muna ako ha. Nakapagluto na ako. Kumain ka na muna. Ay, busog pa ako eh. Mamaya na lang. Maging si Celie nagtataka sa sunod-sunod na pagkapanalo ng kanyang asawa. Nakaipon siya ng sapat na pera upang makapagpatayo ng maliit na laundry shop. Naipaayos din nila ang maliit nitong karinderya sa mismong bahay nila. Bagamat lingid sa kaalaman ng mga ito, na sa tuwing humihiling ng swerte si Jobert, kapalit naman ito
ang buhay ng mga tao. Habang kumakain ng tanghalian, napaisip si Jobert. Kinuha niya ang medalyon sa kanyang bulsa at muli niya itong pinagmasdan. Dahil namatay muli ang kobrador sa STL na pumalit kay Bentong. Hindi kaya tama si Celia na may kapalit ng swerte na natatanggap ko? Ibig sabihin, hindi ordinaryong tao ang matandang lalaki na nagmamayari nito. Marahil may kapangyarihan ng medalyong ito pero kapalit, kamatayan. Kailangan ko maibalik ang medalyong to sa matanda para maputol ang sumpa sa tuwing humihiling ako. Naku, baka may mamatay na naman dahil kanina tumaya ako sa loto at humiling ako sa medalyon. Ay, naku, wag naman sana. Ay, Bakit parang malalim yata ang iniisip mo, pre? Uy, at ano yan? Wala. Napulot ko lang to. Ibabalik ko na sa may-ari. ganun ba? Oo. Pero, napansin ko lang, pre, na madalas mo yung dala-dala eh. Ha? Yan bang pampaswerte mo? Parang anting-anting Hindi. Papatingin nga! Hindi, wag. Nadampot ko lang to eh. Ibabalik ko na sa may-ari. Baka kasi hinahanap niya na eh. Sa akin na lang kung ayaw mo! Pero, malakas ang kutob ko na may dalang swerte ang medalyon. Mabuti sana kung yun lang eh. Anong ibig mo sabihin? Para kasing may dala tong malas eh. Dahil parang namamatay yung mga taong nakapaligid sa atin. Kung namatay man sila, hanggang doon na lang ang buhay nila. Napabuntong hininga na lamang si Jobert at muling itinago ang medalyon. Nagtipa siya sa kanyang cellphone upang tignan ang resulta ng loto. Nanginginig ang buo niyang katawan nang makita na lumabas ang lahat ng numero sa kanyang tiket. Ngunit hindi niya pinaalam sa kanyang kaibigang si Nilo. Matapos ang kanilang trabaho ay dali-dali siyang umuwi. Dahil sa pananabik, hindi na malaya ni Jobert na nahulog ang medalyon nang muli niyang hugutin ang kanyang cellphone na inilagay sa bulsa. Nakita yon ni Nilo at agad na dinampot at wala itong planong ibalik sa tunay na may-ari. Celia, nasa ka ba? Celia! Hoy, Celia! Parang natataranta ka yata. Celia, may sasabihin ako sa'yo. Pero wag kang sisigaw, ha? Shh, quiet ka lang. Huwag kang magpapahalata dahil wala pa akong pinagsasabihan nito. Ano ba yun? Celia, nanalo ako sa loto. 25 million! Ibig sabihin, mayaman na tayo. Meron ka na! Puntahan natin ang loto out at tinigyan mo. Celia, kaya lang, may problema. Ano? Okay na ba yung ticket? Hindi naman lang gusot kaya maaari mo makuha ang pera. Hindi yun! Ganito yan eh. Hindi ba sunod-sunod na swerte nangyayari sa atin? Pero napadugtong-dugtong ko. Naging kapalit yun ng buhay ng ibang tao. Hindi ko naman alam noon eh. Kaya madalas akong humihiling sa medalyon na manalo ako. Nagkatotoo ang hiling ko. Pero napansin kong namamatay yung mga taong nasa paligid ko. Naku, habang sinuswerte ka, minamalas naman ang ibang tao, ganun ba? Kaya nga, kinakabahan ako nang makita kong eksaktong numero na pinagtayaan ko sa loto eh. Nanalo ko, pero ibig sabihin din nun, may mamamatay. Kaya isasauli ko na medalyong sa matanda para maputol na yung sumpa. Dahil ayoko namang may mamatay ng dahil sa akin. Nasaan ang medalyon? Ha? Ibalik na lang natin yan sa tunay na may-ari. Papanganib din pala yan. Sandali. Nandito lang yun sa pantalong ko kanina eh. Nandito lang yun eh. Ala. Nasaan? Bakit nawala? Ha? Hoy, Celia, tulungan mo ko hanapin. Baka may makakita at gamitin yun sa kasamaan. Hinalughog ng mag-asawa ang bahay at binalikan ni Jobert kung saan siya dumaan. Ngunit hindi niya natagpuan ang medalyon. Kinabukasan, pumunta silang mag-asawa sa Lotto Outlet
at prinisinta ang tiket. Wala silang pinagsabihan tungkol sa pagkapanalo ni Jobert. Nanatiling simple ang kanilang pamumuhay. Nagbigay rin ng tulong si Celia sa mga charity at tumulong sa mga batang lansangan. Pagkalipas ng 3 araw, namatay ang taong nagbabantay sa Lotto outlet. Celia, kasalanan ko lahat ng pagkamatay nila. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, sana hindi na lang ako humiling muli. Hindi mo rin naman alam na yun ang kapalit ng swerteng dala ng medalyon na yun. Hindi ka naman naging gahaman dahil naisipan mong ibalik yun sa matanda. Pero kailangan nating mahanap yun, Jobert. Baka mapunta sa taong may masamang hangarin. Makalipas ang 1 linggo, nabalita ni Jobert na sunod-sunod ang pagkapanalo ng kaibigan nitong si Nilo sa sugal. Hindi ito nagpapaawat dahil malaking halaga ang panalo nito. Kaya't dali-dali niya itong pinuntahan sapagkat malakas ang kutob niya na naroon sa kaibigan nito ang medalyon. Nilo, tapatin mo ko ha. Hmm. Nasa iyo ba ang medalyon? Ha? Anong medalyon? Hoy, alam mo kung ano yun. Ibalik mo na sa akin dahil hindi yan sa'yo. Ibabalik ko yan sa totoong may-ari. Pwede ba, Jobert? Umalis ka na nga rito. Ha? Nagpapahinga ako eh. Baka malasin pa ako eh. May laro pa naman ako mamaya. Tilo, sa bawat hiling mo, may taong mamamatay. Huli na nang malaman ko ang kapalit ng swerte ng medalyon. Kaya nga hinahanap ko yung matanda dahil isasauli ko na yan sa kanya. Itinulak ni Nilo si Jobert dahil napikon ito sa kaibigan. Pilit na hinanap ni Jobert sa lalaki ang medalyon hanggang sa makita nito na ginawa pa yung kwintas ni Nilo. Nagmamaang-maangang ka pa, ha? Akin na yan. Hindi sa'yo yan. At buhay ng ibang taong kapalit sa bawat hiling mo. Hindi ko ibibigay ito sa'yo. Dahil malaking perang ibinibigay nito sa akin. Simula nang matagpuan ko ito, ako na nagmay-ari nito at hindi na ikaw. Nilo! Alam kong gusto mo lang tungkulin sa akin dahil nainggit ka sa akin. Malibasa, kontento ka lang sa maliliit na pustahan eh. Ibigay mo na yan sa akin. Dahil hindi yan sa'yo. Huwag kang maging gahaman dahil maraming tao mapapahamak. Hoy, lumbas ka na nga. Bago pa kita ipabugbog sa mga tauhan ko! Kinaladkad ng 2 lalaki palabas ng bahay si Jobert. Ibang-iba na si Nilo dahil naging gahaman na ito. Tumawa pa ang lalaki ng buksan ng mali-maleta nitong pera na napanalunan sa kasino. Ngunit kapalit naman nun ay ang pagkamatay ng mga kalaban nito sa pasugalan. Habang lumilipas sa mga araw, lumala ang naging kabayaran ng swerte na tinatamasa ni Nilo. Dahil sa kanyang kasakiman, maging ang miyembro ng pamilya nito ay namamatay. Una yung 2 pinsan nito, sumunod ang biyanana. Ngunit hindi pa rin ito tumigil sa paghiling sa medalyon kahit alam na nito ang kapalit. Bakit may pasayang mukha mo? Pinuntahan ko si Nilo sa bahay nila. Nasa kanya yung medalyon. Nilamon na siya ng kasakiman at pagnanasa sa yaman. Wala siyang pakialam kung may mamatay man sa bawat swerteng natatamasa niya. Sinubukan kong bawiin yung medalyon pero ayaw niyang ibalik. Ano na ang susunod na plano mo? Hindi ko pa alam. Pero kailangan kong makuha muli ang medalyon bago pa man mahuli ang lahat. Nabalitaan kong namatay ang biyena niya kahapon. Ha? Tsaka yung pinsan niyang si Dan kanina naman. Kagagawan ba yun ng sumpang dala ng medalyon? Siguro. Dahil sunod-sunod siyang nananalo sa pasugalan eh. Pero natatakot ako na baka ikapahamak niya kapag naabuso niya ang kakayahan ng medalyon. Huwag naman sana. Naging bukang bibig ng mga taong bigla ang pagyaman ni Nilo. Ngunit naging palaisipan din ang sunod-sunod na pagkamatay ng miyembro ng pamilya nito. Hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit ang kanyang anak at sinisisi nito si Jobert. Hoy! Jobert! Lumabas ka na dyan! Alam ko may kinalaman ka sa pagkakasakit ng anak ko! Siguro sinumpa mo ako dahil nainggit ka sa akin! Nilo,
Pre, bakit? Ano nangyari kay George? Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. At ilang beses siyang pabalik-balik sa ospital. Pero hindi pa rin siya gumagaling. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag mong abusuhin ang kakayahan ng medalyon. Dahil sa iyong kasakaiman, ibang tao naghihirap. Siguro panahon na para isauli ko yung medalyon na yan. Hindi pwede! Dahil akin lang to! Wala na akong magagawa pa kung mamamatay ang anak mo. Dahil nabulag ka na ng pera. Bakit hindi ka na lang makontento kung anong meron ka ngayon? Sapat na siguro ang natatamasa mo para gamitin yon sa pagbabagong buhay. Tandaan mo, Nilo, lahat na sobra. Nakakasama rin. Marami nang namamatay. Kaya tumigil ka na. Ikaw ang unang gumamit ng medalyon. Kaya huwag ka magmamalinis. Marami ka na rin pinataya. Hoy, Nilo! Huwag mo akong igaya sa'yo! Magkaiba ang sitwasyon natin. Ako, humiling ako sa medalyon. Ngunit hindi ko pa alam na ang kapalit nun, buhay ng mga tao. Samantalang ikaw, alam mo nang may mamamatay kapalit ng swerte, pero pinagpapatuloy mo pa rin. Sinadya mo yung gamitin dahil sa kasakiman. Hinila ni Jobert ang medalyon na nakakabit sa kwintas ng lalaki. Ngunit sinuntok siya ni Nilo dahil natamaan siya sa bibig. Muli siyang sinuntok ng lalaki, ngunit biglang nanikip ang dibdib nito. Kaya natigilan ito sa pagsugod kay Jobert. Aray! Ay, Parang hindi ako makahinga. Nilo! Naninikip pa ang dibdib ko. Ha? Tulong! Naku, ano nangyayari? Jobert! Si Nilo, sumusuka ng dugo! Tika! Kailangan natin siyang isugod sa ospital! Dali! Tatawag ako ng masasakyan! Ano ba nangyayari sa inyong magkaibigan kasi? Mas mabuti pa daw wala kayong pera. Nagdadamayan kayo. Ngayong kaya nyo nang bilihin ang lahat, pero nag-aaway na kayo. Ito na! Celia! Celia! May nakuha na ako sa sakyan! Sandali! Bubuhatin ko tong gunggong na to! Halika na, Nilo! Manong! Pakibilisan nyo ha! At baka mamatay na tong si Nilo! Malapit lamang ang ospital, kaya't agad na ipagamot ang lalaki. Inasikaso kagad ito ng doktor dahil panay ang suka nito ng dugo. Tinanggal ni Jobert ang medalyon sa leeg ni Nilo, ngunit pilit pa nitong kinukuha kay Jobert. Napalitan ng kulay itim ang dati kulay berdeng kumikinang. Yan ba yung medalyong nagbigay ng swerte sa'yo ha, Jobert? Paano kung hilingin ko na... Huwag ka na magsalita! Kailangan ko ng balutin ito nang para hindi na ito magamit pa. Bumuti ang pakiramdam ng anak ni Nilo, ngunit kapalit noon ay ang paglala ng kalagayan ng lalaki. Tumaya rin ito ng loto, ngunit sa tuwing lumalabas ang mga numero na tinayaan nito, nadadagdagan ang sakit na nararamdaman nito sapagkat bumalik kay Nilo ang kamalasan dahil sa labis nitong kasakiman at pang-aabuso sa medalyon. Sandali lang. Parang may nabasag sa loob ng medalyon. Teka. Kumikislap-kislap ang bato sa gitna kanina. Pero bakit nabasag? Jobert, Ha? ayan ang doktor. Ako, parang masamang balita ang dala niya. Huwag naman sana. Kinausap ng doktor si Jobert at nalaman niya na nagkaroon ng komplikasyon si Nilo. Biglaan ang pagkakaroon ng sakit nito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pinunta nilang mag-asawa si Nilo sa kwarto kung saan ito naroon. Mula sa bulsa ng lalaki, nahulog ang tiket ng loto. Pambihira. Tumaya din siya sa loto. Siguradong humiling din siya na manalo. Titignan ko nga muna ang resulta ng loto. Naku, Jobert, lumabas nga ang mga numero niya. Ang laki ng panalo! Ilang sandali nang dilat ang mga mata ni Nilo at kitang-kita sa monitor na humihina na ang tibok ng puso nito. Kaya't agad na tinawag ng mag-asawa ang doktor. Taranta rin ang mga nurse sa pag-aasikaso sa pasyente.
Ngunit ilang sandali binawian din ito ng buhay. Ay, sayang ang perang napanalunan niya. Hindi man lang niya na-enjoy ang pera. Gagamitin natin ang pera para sa pagpapagamot sa anak at asawa niya. Tapos, ipapalibing din natin siya, pati na yung mga iba pang namatay. Sana matapos na ang misteryong bumabalot sa inyong magkaibigan. Shh! Huwag ka na maingay. Baka marinig ng medalyon at akalain na humihiling na naman tayo. Dumating ang ibang kapatid ni Nilo at kinausap sila ni Jobert. Napagpasyahan ng mag-asawa na umuwi na dahil inaasikaso na naman ng mga kapatid ni Nilo ang labi nito. Muling binalot ng panyo ni Jobert ang medalyon dahil nakalas ang tela nang bigla siyang banggain ng matanda sa kalsada. Pamilyar ang amoy nito kaya't napalingon si Jobert sa nabanggang matanda. Nahulog din ang medalyon at naunang damputin niyo na matandang lalaki. Ha? Lolo? Kayo? Ako nga. Masaya ba kayo sa swerteng dala ng medalyon? Ha? Ginamit mo ito nang hindi pa nababayaran eh. Kaya ang mismong kapangyarihan niya ang naningil ng buhay. Saka hindi ito ang gusto kong ibenta sa'yo, kundi itong kwintas. Pero gusto mo bang sa'yo na ito, iho? Naku, Lolo, hindi na. Sapat na po sa akin kung anong meron ako ngayon. Ayoko nang may mamatay pa nang dahil sa akin. Mabuti naman natuto ka. Namatay ang kaibigan mo dahil sa pagiging makasarili at kasakiman niya. Dahil sa kagustuhan niyang yumaman, hindi na niya inisip ang ibang tao. Kaya bumalik sa kanya ang sumpa ng nakamamatay na hiling. Matapos na sabihin niyo ng matanda, ay tumawa pa ito ng nakakakilabot at lumakad palayo sa mag-asawa. Ilang sandali na wala ito sa paningin ni na Jobert at Celia nang may dumaan na motorsiklo. Isang mangkukulamang matandang lalaki na nagmamay-ari ng medalyon. Aksidente nitong nahulog ang medalyon at hindi yun ang gusto nitong ibigay kay Jobert, kundi ang kwintas na may puting bato na nagdadala ng swerte. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo sa Dayami family and Galos family from Ormoc City. Hi kay Consolacion Alvarez, greetings coming from Analisa Diga ng Kalumpang. Shout out sa Calcada family, greetings coming from Connie Rayoso, Calcada. Hi kay Gina Andraque Peñas at kay Joey Garcia Peñas. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Shout out kay Nympha Aruta from Hong Kong at kay Miss Jesseline Escauso at sa Unifiber staff, greetings coming from Maria Joyce Almero. Hi kay Gishan Cruz. Shout out kay Alex Catu. Happy birthday kay Michael Maestrado from Muntinlupa. Greetings coming from Delia Catu. Hi kay Taloy Gokong Espinosa ng Mandaluyong. Hi kay Rosemary Javier from Taiwan. Hi kay Mibo Dal from Riyadh. Hi kay Kathy Malate. Hi kay Mel D from Malaysia. Shout out na rin po sa lahat ng kababayan natin dyan sa Malaysia. Mabuhay po kayong lahat dyan. Shout out kina Pauline, Pampam, Fatima, Laika, Patricia, Paul at Rebecca from Pangasinan at kay Helen Fernandez from Cainta Rizal. Shout out sa tropang Pakpak ng Bawan at kay Estelita Senyoron. Hi kay Yam Gan from Malabon. Shout out kina Joanne, Angel at Rukia from Misamis Oriental. Shout out kina Meng Paraton, Mirna Lampasa, Jenny May, Billy Ray at Kerry Buendia. Greetings coming from Lucy Buendia ng Nueva Ecija. Belated happy birthday kay Charita Dakles. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin yun, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.
Akala mo siguro hindi ko alam na Jobert to, no Jobert. May dryer ba yan? May dryer pa ito. Dryer ka dyan. Di ka marunong magbasa? Anong dryer? Buplok. Tsak, ang dami naman itong pera. Exactly. Sorry po. Sorry. Tsaka ang dami naman itong pera. Exactly. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kahalaga. Ha? Sorry. Sorry. Narinig-stream. Nakikinig yung utak ko sa tawa. Puwera na lang sa sakit ng tenga ko sa Puwera na lang sa sakit ng tenga ko sa kadadadala na niya. Tsaka na tayo mag-ulit. Ayoko na. Gagamitin na namin. Kaya bumalik sa kanya ng sumpa niya eh. Kaya bumalik ang kanya.